Matapos ang napaka-tragic na past ni Uzuki at Akao, ngayon ay ire-review na natin ang Chapter 177 at 178 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang susunod na mangyayari, ang biglaang paggising ni Kindaka mula sa pagkakakoma. Sa chapter na ito, makikita rin natin ang isa na namang bakbakan at kung ano ang gagawin nila kay Kamoto upang mas lumakas pa para sa kanilang misyon, ang i-take over ang JAA at talunin sina X pati na rin ang mga order. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter kay Kindaka na gumising na at hindi makapaniwala sa kanyang paligid. Sagot ni Kindaka, "Ano? 8 taon akong nasa koma?" Sinabi nito kay Nagomo, "Wala naman daw nagbago sa itsura mo. Ilang taon na ba ito?" Sagot ni Nagomo, "Rude mo naman, Kindaka." Ilang minuto pagkatapos ay nagkaroon na sila ng pag-uusap. Naalala ni Kindaka ang kanyang nakaraang bodyguard mission kasama si Nagomo at agad niyang tinanong, saan na ba sina Sakamoto, Akao at Uzuki? Buhay pa ba sila? Sumagot si Nagomo at minutes later, ibinunyag ang mga nangyari. Sabi ni Kindaka, mahirap paniwalaan na ang tahimik na batang iyon ay ngayon ang nagte-terrorize sa JAA. Sumagot naman si Nagomo, well, masaya ako na nagising ka ngayon. Nag-quit ka na sa order kaya medyo mahirap ang sitwasyon. Kaya kumuha si Nagomo ng papel na may laman ng mga bills. Sabi nila, ang life support bill ni Kindaka ay nagkakahalaga ng 1.2 million yen per month at kalahati ay covered ng assassin insurance. Ang total cost sa loob ng 8 years ay 1.1 billion yen at siya raw ang nagbayad ng lahat, kaya dapat bayaran siya ni Kindaka. Sagot ni Kindaka habang tinitignan ng bills, kakagising ko lang pero ibinigay mo agad sa akin ang mga ito. Sagot ni Nagomo, paumanhin narami pa akong expenses gaya ng repair ng weapon, alis na lang muna ako. Matapos nito tinignan ni Kindaka ang kanyang cellphone. Sabi niya, siguro gagawa na lang ako ng gigs bilang rehab, baka kailangan lang patayin ng 20-30 katao na nasa bounty list. Bigla niyang napansin na may 1 billion yen na bounty sa kanyang ulo. Nang makita ang pangalan ng target, sabi niya, teka, kawawa naman yung mataba naman to at pangalan pa niya si Sakamoto? Napag-alaman niya ang nagretiro na si Sakamoto, kaya imposible siya ang target. Kaya dito napili ni Kindaka si Sakamoto bilang unang rehab gig. Samantala kay Nagomo, sinabi niyang nakalimutan niyang ipaalam ang tungkol sa mga kamakailang nangyari kay Sakamoto. Makikita na tumatakbo sina Sakamoto, Shin at Hiski. Sabi ni Hiski, "Oh Shin, kailangan ba talaga nating tumakbo-takbo sa sobrang init?" Sabi ni Shin, "Huwag maging mahina. Kailangan nating lumakas para matapatan ang atake ng order." Sa isip ni Sakamoto, nagtaka siya. Makakatulong ba talaga ito para maging malakas? Sagot niya sa isip, wala pa raw siyang master. Kaya parang nawawala siya sa direksyon at hindi alam ang gagawin sa ganitong moment. Maya-maya pa napansin nilang sina Sakamoto at Shin ang isang taong na mabilis na tumatalon-talon sa mga building. Sabi ni Shin, may mabilis na paparating sa atin. Makikita si Kindaka na nagpunta sa poste sa likuran niya at sabi niya, mabagal pa raw ang aking mga paa dahil sa pagiging bedridden ilang taon. Sabi ni Sakamoto, Ikaw ba? Sagot ni Kindaka, wag lang tumayo at tumitig sa akin. Sabi ni Shin, hindi ka mula sa order. Nagtatrabaho ka ba kay X o kay Sakamoto? Sagot ni Kindaka, alam mo na ang pangalan ko. Napakagaling ng intel mo, kaya nagme-make sense na ang 1 billion yen na bounty na ito. Tinanong ni Shin si Sakamoto, kilala mo ba itong lalaking ito? Sagot ni Sakamoto, magpapaliwanag na lang ako mamaya. Huwag niyong tanggalin ang atensyon ni Shin at Hiski. Kahit 1 minuto lang ay kaya na nila tayong patayin. Mabilis kumilos si Kindaka at nagawang suntukin si Sakamoto. Nagulat si Shin sa bilis na pagkilos ng lalaking ito at tumalsik ang reaksyon ni Sakamoto. Tumayo naman si Sakamoto na sabi nakalimutan na raw niya kung gaano kabilis noon si Kindaka. Sinabi naman ni Shin kay Hiske na iho-hold lang muna niya ang lalaki at dapat sumunod at makisabay si Hiske sa kanya. Gamit ang telepathic ability ni Shin, binigyan niya ng command si Kindaka na huminto.
Subalit naiwasan ni Kindaka ang ability ni Shin. Dahilan dito, natamaan ng babae sa likod at nagawa pa ring maggalaw na nagpainit naman kay Shin. Si Hisuke naman ay handa na sa kanyang sniper rifle. Namangha si Kindaka nang makita na kahit iniiwasan niya ang bala, sa ibang direksyon pala naka-aim si Hisuke. Ipinutok ni Hisuke ang rifle sa direksyon kung saan papunta pa lang si Kindaka para maiwasan siya. Sabi ni Kindaka, kahit napakabilis ng kanyang kilos at parang invisible sa mata ng tao, nagawa pa rin ng sniper na mahulaan kung saan siya pupunta. Inunahan na siya ni Hisuke sa pagbaril sa direksyon kung saan pa lang siya iiwas. Habang papalapit ang bala sa mukha ni Kindaka, sabi niya sa sarili, ibang klase ang intuition ng sniper na to. Nilapitan niya si Shin at sa isip niya, ang batang ito rin ay may ginawa kanina na kakaiba. Alam niya kung ano iyon, iniiwasan ko lang. Maya-maya pa, ipinalapit ni Kindaka sina Shin at Hisuke at sabay niyang itinapon. Sa isip ni Shin, hindi lang mabilis ang taong ito, parang invisible missile nga ito, sabi ni Hisuke. Maya-maya pa, sumugod si Sakamoto mula sa itaas, subalit na block siya ni Kindaka. Sabi ni Sakamoto, Bakit? Bakit ako ang tinatarget nito? Nakikilawa pa ba ako ni Kindaka? Sagot ni Kindaka, narinig ko naging sikat baw si Sakamoto sa loob ng 8 taon, kaya may gumagaya na pala sa'yo. Sabi ni Sakamoto, ako ito, ako ang totoong Sakamoto. Sabi ni Kindaka, siguro kung tatawagin mo talagang sarili mong si Taro Sakamoto, matatakot talaga ang mga tao. Pasensya na, hindi gagana yan sa akin. Ang tunay na Sakamoto ay kaibigan ko noon. Alam ko kung gaano siya kagaling. Sa isip ni Sakamoto, Kindaka? At sumugod si Kindaka, sabing, paalam, pekeng Sakamoto. Sagot ni Sakamoto, patutunayan ko na ako ang tunay na Sakamoto. Nagsimulang lumabas ang usok mula sa katawan ni Sakamoto, sabing, ako, ang tunay na Sakamoto. At sinalubong niya ng suntok si Kindaka na tumalsik patungo sa mga rails ng tren. Nagland si Kindaka sa ibabaw ng tren at sabi, oops, sumablay ako. Ngunit mabilis siyang tumakbo upang hindi mabangga sa mga bakal sa itaas ng tren. Sabi niya, ako ang pinakamabilis na assassin sa buong mundo. Sa tingin niyo ba kaya niyo akong maunahan sa pagtakbo? Habang tumatakbo si Kindaka, nakita siya ni Sakamoto at naghanda ng suntok. Nakapagland ang suntok sa sikmura ni Kindaka at nadiin pa sa may tiyan, kaya tumalsik silang dalawa at nahulog. Maya-maya, napadura si Kindaka at sabi, kakaiba yun. Pinalevel up ng lalaking ito ang lakas nito. Nilapitan siya ni Sakamoto, tinanggal ang goggles at sabi, pasensya na, nakilala kita dahil tumaba ka. Tinanong ni Sakamoto, kailan ka ba nagising? Sagot ni Kindaka, kahapon lang. Bakit mo ako ginising ng maaga noon? Matapos nito, nag-uusap ang 4 na kaibigan. Sabi ni Kindaka, magaling ang assistance ni Sakamoto. Sagot ng dalawa, salamat. Sa isip ni Shin, hindi ako makapaniwala na kaya pang kumilos ng ganito kabilis kahit ilang taon siyang nakahiga. Tinanong ni Kindaka sina Sakamoto tungkol sa kanilang ginagawa kanina. Sagot nila, nagwo-workout kami para lumakas. Maya-maya pa, na-realize ni Kamoto, nahanap ko na siya, the perfect master. Sabay tinignan ni Sakamoto si Kindaka. Nasabi naman ni Kindaka, ano, master ninyo? Kalimutan mo na yan. Sabi ni Sakamoto, ano? Sumagot si Kindaka, parang napaka-hassle daw kasi niyan. Bakit siya pa raw? Tugon naman ni Sakamoto, tinuruan mo rin kasi kami noon. Sagot ni Kindaka, eka, tinuruan ko ba talaga kayo? Pamangiina. Pero busy pa raw siya kasi may utang pa kay Nagomo. Kailangan raw niya ng pera. Tinanong ni Sakamoto, magkano ba yan? Sagot ni Kindaka, mga 1.2 billion daw. Tugon ni Sakamoto, sige, ako magbibigay ng funds dyan. Nagulat si Sakamoto, wala ka namang ganyang kalaking savings. Paliwanag ni Sakamoto, ang plano ko ay i-take over ang JAA at mag-open ng store sa buong Japan. Makukuha ko raw ang ganyang kalaking pera. Nakuha naman ang atensyon ni Kindaka at sabi, teka, i-take over ang JAA? Sabi ni Shin, ang lalaking to ay isang JAA assassin pa naman. Sa madaling salita, isa siyang kaaway. Subalit nagulat si Shin nang sabihin ni Kindaka, mukhang masaya yan.
tutulong ako sa inyo. Inawat si Sakamoto. Tigilan mo yung sobrang pag-excite, masyado ka maingay. Sabi ni Kindaka, alam mo, hate na hate niya si Asaki noon pa. At ito pa naman ang bagong chairman ng JAA. Dahil dito, nagdadalawang isip siya bumalik sa JAA. Sabi ni Shin, so malaya na ngayon si Kindaka. Matapos yun, ipinaliwanag ni Sakamoto kay Kindaka ang kanilang plano at ang kasalukuyang sitwasyon. Maya-maya, sabi ni Kindaka, sa madaling salita, kalaban ninyo ang order at ang mga kasamahan ni X, kailangan ninyong lumakas. Sagot ni Sakamoto, oo. Sinabi naman ni Kindaka kay Shin at Hisuke, wala akong problema sa pag-train ninyo base sa galaw ninyo kanina may potential kayo. Pero pagdating kay Sakamoto, kalimutan nyo na yan. Tinanong ni Sakamoto, bakit? Ano bang problema mo sa akin? Sagot ni Kindaka, oy, wala na akong may tuturo pa sa'yo. Kung gusto mong lumagpas sa iyong level, kailangan mo ng matinding training. Isang training na buwis buhay. Kung makakasurvive ka, parang nakaligtas ka na sa panil ng kamatayan. Tinanong ni Sakamoto, paano ko ito gagawin? Sagot ni Kindaka, sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isang taong kilala mo. Lumipat naman ang eksena sa bagong order member na si Torres na nagbabasa ng dyaryo at sabi, basura ang horse race predicting AI app, useless ang gumawa nito, isang baliw. Sabi ni Torres, kung magkikwit ako ngayon, masasayang lang ang 1,000 na ibinayad ko. Ang paraan para manalo, susubok ka talaga hanggang sa manalo, alam iyon ang lahat. Napansin ni Torres si Sakamoto na dumadaan sa street at napasabi sa sarili, sa tingin ko pagpatay ng tao ang pinakamagandang paraan para kumita, isang magandang mundo ito. Sabi niya sa radyo, sige, gawin niyo na. Habang hinahanap ni Sakamoto ang sinasabi ni Kindaka tungkol sa taong dapat niyang harapin, nakaiwas siya sa isang sasakyan na sasagasaan siya. Magandang timing, sabi ni Sakamoto. May nakakitang lubid na may dulo ng bilog na bakal. Pinalubo ni Sakamoto ang isang inflatable ball at nasangga ang atake, kaya nag-fail ang lalaki. Isa pang lalaki ang umatake mula sa itaas at gamit ang insect net nahuli ni Sakamoto ang ulo nito at hinampas sa poste. May isa pa ang lalaki na nagsabi, tigilan mo na yan, Sakamoto! Kaya kinuha ni Sakamoto ang handle na ginagamit sa Turkish ice cream at ginamit para atakihin ng lalaki. Iniwas-iwasan ng lalaki ang atake ngulit na trick lang ni Sakamoto at nahook ang lalaki, inampakan sa simento. Matapos yon, lumapit si Torres kay Sakamoto. Hoy, anong problema mo? Bakit mo sila pinatay? Sagot ni Sakamoto, mula ka sa order, di ba? Sa isip ni Sakamoto, kainis, nasimulan pa lang ang training. Sabi ni Torres, kailangan kitang patayin pa ng maraming tao. May 60.2 billion pa akong utang sa JAA. Ang bounty mo kasi ngayon napakaliit. Bigyan mo ako ng pabor, patayin ka muna para tumaas ang bounty mo. Sabi ni Sakamoto, bakit ba? Sagot ni Torres, kung papatayin ka ngayon, 1 billion lang ang makukuha mo para lang siyang snack money. Naalala ni Sakamoto ang sinabi ni Kindaka na kailangan niyang harapin ng isang taong kilala niya. Kaya sabi ni Sakamoto, sa madaling salita, ang pakikipaglaban sa isang order member ay isang mabisang training. At dito magsisimula ang laban ni Sakamoto versus order member Torres, isang labanan na magpapapush sa kanya, sa kanyang limit. Isang bakbakang chapter na naman ang ating matutunghayan at marami pang matitinding eksena ang naghihintay sa susunod. Dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya kung nagustuhan ninyo ang video, mag-iwan ng like, comment, follow at subscribe para sa higit pang videos. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you sa next video.